Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Monday at eto na nga ang ating nakita. No? Nag-drop ang ating mga coins mga lodi. Kung titignan nyo sa ating crypto bubble, god damn it, man, what is this? So ang daming double digit na drop ngayon mga idol no? XCN ang tibay So ito yung ating mga coins mga lodi ngayon na pulahan po lahat, no? Maraming na liquidate ngayon mga idol, no? So isa na tayo doon. Talo ako ng 45 USD. Talo tayo mga lodi. Sabi ko bukas na lang. Talo, ang sama eh. So ayan mga idol, nakita nyo grabe no. Medyo pulahan po lahat ng ating mga coins. Kung titignan nyo dito sa ating CoinGecko, medyo lahat sila naka-down trend. Ayan no. Tumulo lahat mga idol, no? Ayan. So grabe, marami tayong news ngayon mga idol, no? So bago tayo mag-start mga lodi, sana i-like niyo yung ating video, no? So ayan ang ating kondisyon, like lang ng video diyan mga lodi. So mag-start na tayo. Ayan, kita niyo naman what is happening. Yun ang aso sa labas. So ayan, what is happening, sabi dito, hindi lang XRP, ganun din sa Bitcoin mga idol, no? Nagda-drop po tayo, no? So ito yung news natin na una, medyo malupit to mga lodi, no? Ni-retweet pa ni Elon. So meron bang pangalawang meme coins na ilalabas si Donald Trump? Yung Papo mga lods, no? So kung i-check nyo yung Papo mga lods, makikita, dito na lang, tingnan natin. Ayan, no? So ito, meron pong Papo mga lodi. Pero sa akin ito, anuin ko kayo mga lods Natuto na tayo, no? Natuto na tayo sa mga nagdaang mga meme coins na nilabas ni Trump. No? Kita nyo naman. Tignan nyo naman to mga lods. Kita nyo yung Trump mga lodi drop din yan mga idol, kahit yung Melania. Ay sorry, grabe, durog na durog ang mga investor. Ang haba ng drop nito, tindi nito. Halos 100% na mga lodi, no? So ito mga lods, yung ating Papo na yan mga lodi, maraming mga hype na naman yan ngayon, no? So nasa inyo kung bibili nyo o hindi. Suggest ko, iwasan nyo na muna yung mga meme coins mga lodi. Tignan nyo tong sinabi dito ni Ash Crypto, no? When everyone can launch token with a click of a button, what do you expect? Kasi ang sinasabi niya rito yung altcoin season, no, nadi-delay. Kasi kung titignan nyo, noong 2013 to 2014, ang mga tokens lang, mga lodis, nasa 500 lang. At padami ng padami. 2021, 3 million token. Ngayong 2025, 36 million token na. Kumbaga, ang dami nang lumalabas. Kumbaga, kung mag-alt season tayo, aasahan nyo ba na lahat ng 36 million na to is magpapump? Yung alt season dati talaga magpapump kasi nasa 500 lang yung token, 3,000 lang yung token. At inaasahan pa nila na magwa 100 million yung token ngayon na mga lalabas. So ano yung mga asahan natin na magpapump diyan, mga idol, no? Market is diluted as F. Ayan. Exchanges only listing memes to grab volume and grow their user base. Retail buys these memes and down 80% in a week and then quit. So ano nangyari? Parang ganyan sa Trump, 'di ba? Bibili ka ng Trump, nadaan ka sa hype, mga lodi, and then bumagsak ng 80%. Kakita lang natin, sabay ayoko na. Saka sila magkukwit na. So ano nangyayari doon? Sino kumikita? When everyone can launch a token with the click of a button, what do you expect? And when big exchanges prioritize listing of these memes rather than good projects,
only few people make money. So ito lang yung mga nagkumikita dito mga lodi, mga token developer. Siyempre sila yung mauna dun. Yung mga insiders, yung mga unang nakaalam, di ba? Yung mga kamag-anak siguro. O sino yung mga nandun. Di ba? Siyempre sila yung nakakaalam eh. Tsaka yung mga exchanges. Yung mga crypto exchange. So, yun lang talaga. Only 1% of the buyers actually make money in this. You see the data on chain to confirm. So, ayan. Ngayon, may lalabas na naman ito. Yung Papo. O, ayan ha. So, syempre, nung nilabas yan, mga lodi, meron na agad mga naka-hold niyan, di ba? Ngayon, kapag nagkaroon ng FOMO, biglang umangat yan, paldo yung mga nauna dyan, and then benta, and then lahat ng mga huling bumili sila yung magsasuffer. Di ba? So, mag-iingat kayo sa mga ganyan, mga idol, no? Wala namang kasi ano to eh, si Donald Trump kasi, yung mismong nag-post. Pero wala naman siya sinabing meme coin to. Di ba? So, ang nangyari lang, siguro, sinamantala nung mga nasa team niya, uy, baka pwede natin gawing meme coin to, dadagsain to. O, ayan. Kaya sarado mo para tumahimik yung aso. O, ayan, di ba? Tapos, niretweet pa ni Elon Musk. Dagdag din to si Elon. Alam niyo si Elon Musk, may tinweet to na malupit, tapos binura niya. Mga idol, no? So, check natin yan, ha? Ito yan, mga lodi, no? Breaking news, Elon Musk tweet. So, ito yung tinweet niya, mga lodi, no? Thinking about buying more XRP. The dips are too tempting. Pero, it was up to about 20 seconds before deleted. So, kapag post niya nito, dinilit niya agad. Mga idol, no? Binuran niya ebidensya. Baka ma-hype si XRP. Di ba? Siguro naisip niya, ay, baka ma-hype si XRP pag pinost ko to. Di ba? Siyempre, isipin na naman ng mga Bitcoin maxi, hindi naman totoo yan. Wala naman tinweet na ganyan. Siyempre, burado na, paano mo malalaman? So, ang ginawa na iba, tinanong nila si Grok. Tinanong nila si Grok. Did Elon Musk tweet about XRP today? So ang answer ni Grok, dito yan sa X Yes, Elon Musk did tweet about XRP today, but the tweet was quickly deleted. It was reported that the tweet was live for around 20 seconds before being removed. The exact content of the tweet was not fully disclosed, but it was significant enough to generate buzz and speculation within the cryptocurrency community. So, ibig sabihin, totoo na nag-tweet si Elon Musk tungkol sa XRP, pero binura niya pagkalipas ng 20 seconds, mga idol, no? Ano ibig sabihin nun? No? Ba't niya binura? Siyempre, sabi nga, enough na yon para magkaroon ng, mag-generate ng buzz and speculation within the cryptocurrency community. No? So, ayan, grabe, no? Makulit din to si Elon. So ito, pakinggan nyo lang to mga lodi, no? Pakinggan lang natin ng konti to. I think XRP will flip Ethereum this year. Ayun sabi niya, XRP will flip Ethereum this year. So ulit-ulitan sa umpisa para maganda-ganda. Last but not least, I'm gonna have one equally contentious. I think that XRP will flip Ethereum this year. And I've been getting a lot of heat for this. That's a good one. Some love being shared here. Okay, fantastic. Thank you very much, guys. So, si ano to mga lodi si Nick Bisjack. Bitstamp Next Bisjack. So, sa Bitstamp siya, mga idol, no? So, ayun sinabi niya dito. At kung matatandaan nyo, kung kilala nyo ba to mga hindi yan Ito, kilala nyo ba to? Ito yung crypto czar ngayon sa White House, no? Si David Sachs. So, pakinggan niyo yung sinabi niya dito, To figure this out in real time. This is too complicated. The bottom line is that the headline is... Well, I just want to make sure the audience gets it, yeah. Look, the headline is, I'm reading the tweet, Ripple sales of XRP do not constitute offer of investment contracts, according to Judge. They won. This is a huge vindication for them. And the XRP is ripping 35%. Yeah. And it So, si David Sachs, mga lodi, siya na mismo nagsabi na they won. Ripple won sa kaso. Mga idol, si David Sachs, siya yung
crypto czar ngayon sa White House, mga Lodi. Siya yung nag-appoint kay Donald Trump, no? So, isa yun sa mga bullish, mga Lods, no? At ito naman, pakinggan lang natin yung sinabi dito ni... As a de facto. In-explain lang dito ni Drops, mga Lodi, no? That it was never Bitcoin. Elon Musk know. Sabi niya, mga Lods. Seeing how far you could take a single layer network. How far you could take a single layer network. Where the exchanges act as a de facto second layer. Okay, so let's take what he just said. So a de facto layer, right? And then the exchanges act as a layer 2, right? Well, the XRP ledger is a decentralized exchange for the world. And then the exchanges themselves tap into the XRP ledger to make that market. And that's why I've said since the first video I've ever made, everything runs on the XRP ledger because it's a decentralized exchange. And if you plug into the world's decentralized exchange, then all the actual exchanges out here can make the best market, and they serve as almost like a layer 2. Kultong tao no? So, ayun, no? And then, ito pa, mga Lodi, no? Ito, hindi ko naman kasi, baka sabihin nyo kasi, iniimbento natin yung mga news. So, may mga meron tayong mga video, no? Na nagpapatunay. All-in podcast takeaways from the crypto ball and inauguration. The president doesn't play favorites like a team America kind of thing, hand in hand with ito yung sinabi ni Brad Garlinghouse na hindi dapat wala tayong favorite. Ang gusto kasi ng mga crypto ay ng mga Bitcoin maxi, sila lang mga idol, no? So sinabi dito na walang favorite dito, pare. Sabi ganun. No, lahat pwede. Huwag kang masyado kang sabi nila, no? So pakinggan natin 'to. America's going to basically turn a totally new page. We're not going to ostracize people. We're not going to play favorites. That's the other thing. Elon was there right at the beginning, but if you saw, all the CEOs of the, major companies were there. It's not like he excluded Zuck because of his past issues or anything. Or Sam Altman. That was the biggest That would be the more takeaway. notable one, to exclude, That the president doesn't play favorites, that this is like Team America kind of thing. And it was Sinabi ni Brad Garlinghouse, 'di ba, na pangit yung mga may favorite, mga Lods, 'di ba? So isa na 'yan, no? And then isa pa 'yan, no? Ito mga idol In 2011, 3 engineers, David Schwartz, kilala niyo na 'yan, developers ng Ripple, no? Jed McCaleb and Arthur Brito begin developing the XRP ledger. Fascinated by Bitcoin, they set out to create a better version that improve upon its limitations, with the goal of creating a digital assets that was more sustainable and build specifically payments, mga idol, no? So yung XRP ginawa siya parang improve Bitcoin for payments, mga idol, no? Especially for payments. Ayun yung dito, mga Lodi. Si David Schwartz, mga Lodi, nyo to tandaan nyo yung name niya. Kilala nyo naman siguro yan kung may XRP kayo. Kasi, sabi dito, mga Lodi, sa interview ni Brad Garlinghouse, halos yung mga gumawa ng, siguro parang dito ko nga naisip na kilala talaga nila yung developers ng Bitcoin Kasi sinabi dito ni Brad Garlinghouse na yung ibang developers ng Bitcoin is developer din ng Ripple, no, ng XRP. Oh, one of the things, Brad, is your company introduced XRP as a cryptocurrency. Who uses it, and why do they use it rather than one of the credit cards or a regular banking system? So first off, thanks for having me. Great to be here. Great to be with Joe. I will correct one thing right out of the gates. Ripple did not actually issue XRP. The XRP ledger is an open source decentralized technology. Lagi niyang sinasabi yun, mga Lodi, no? Open source decentralized. Lagi kasing sinasabi ng iba, lalo na yung mga Bitcoin maxi na centralized daw yung sila, no? Centralized. Pero lagi niyang sinasabi na decentralized yun, mga Lodi. Not dissimilar than Bitcoin, and some of the creators of the XRP ledger actually had been early engineers that worked on Bitcoin. Narinig niyo yun, mga Lodi?
not dissimilar than Bitcoin. And some of the creators of the XRP ledger actually had been early engineers that worked on Bitcoin. And So, yung mga engineer ng XRP Ledger, sila din yung mga naunang gumawa. Nag-engineer din sa Bitcoin. the XRP ledger actually had been early engineers that worked on Bitcoin. And they saw some of the scalability problems that Bitcoin was likely to have. So, yung mga naunang gumawa ng XRP Ledger ay ng Bitcoin, nakita nila yung mga problema, yung mga pwedeng baguhin o pagandahin, kaya ginawa was nila yung likely to XRP. have the speed, both from a energy consumption, cost, some of the other problems, and they wanted to build a better digital asset to solve some of these problems. So, ayun nga mga Lodi, no? So, parang ang nangyari nga, parang tama yung sinasabi nila na test coin, no? Si Bitcoin at si XRP yung pinaka talagang solid na yung gawa na. Kumbaga, complete na, parang si Cell. Ganun. Mainis na naman sa akin yung mga Bitcoin Maxi. So, ito, nag-post dito si Brad Garlinghouse, mga idol. Sabi niya, slow weekend. Anything exciting happen? So, parang nantotroll siya dito. So, syempre, yung mga XRP Army, nag-comment kasi ilang araw na nilang inaabangang mag-react si Brad Garlinghouse sa away ng BTC tsaka ng XRP, 'di ba? So, ayan, may mga meme dito, no? Tapos ito yung nakita ko na parang pinakamatindi. Sabi dito ni Jack the Rippler, yeah, Bitcoin has a new partner, Brad. So, ang partner ng Bitcoin is El Salvador and XRP partners is sobrang dami, mga idol, no? Tapos sinasabi nila na dead coin daw si XRP. Ayan, no? So sa PAX lang tayo mga idol, no? Huwag tayo masyado makinig sa mga maraming issue. Ako mga Lodi alam nyo, ayoko sa akin ng ganito, nalulungkot talaga ako kasi nag-aaway yung XRP Army tsaka sa mga Bitcoin Maxi. Kasi gusto ko maging Bitcoin Maxi, gusto ko magkaroon ng Bitcoin Alam nyo, nagsisi nga ako sa bagay kasi maliit pa lang yung asset ko nun Nung inisip ko na nung mababa si BTC nung umabot ng 16-18, mga ganon. Siguro kung lahat ng asset ko nilagay ko sa Bitcoin, iba kasi yung mindset ko nun Ang mindset ko nun sa altcoins kasi mas ilang times yung altcoins kaysa sa Bitcoin. Kasi kung si Bitcoin siguro mag-ano siya, magpa 5 times, 6 times, no? Pero pag altcoins mas malaki siya, no? Siguro mag 50x, 100x, ganun. So, ang mindset ko nun, sige sa altcoin muna. Saka na lang ako bibili ng Bitcoin kapag afford ko na bumili ng isang coin. Kasi hindi ko kaya bumili ng isang coin nun Kahit nung nag 900,000 yung Bitcoin nun, hindi ko pa rin afford nun kasi wala naman akong ganun So, ngayon, afford na sana natin yun nung 900,000. Kaya lang, syempre, iba ng presyo ng Bitcoin ngayon. So, nalulungkot ako kasi yung parang gusto kong maging Bitcoin holder, no? Ang pinaka-step ang mga stepping stone ko yung mga altcoins. Kaya lang nandito ako ngayon sa altcoins, pero yung mga Bitcoin holders, inaatake nila kami inaatake yung mga nasa altcoins. Nakakalungkot lang kasi bakit ganun? No, parang iba yung mindset nila, mga Lodi, no? Parang gusto nila sila lang. So, kung magkakaroon man ako ng Bitcoin, ayoko maging ganun, mga Lods, no? Na sila lang, mga OG lang, yung mga nauna, no? Alam nyo, minsan human nature na talaga yun na kapag ikaw yung nauna, ikaw na yung nandun sa top, parang ayaw mo nang masapawang ka, no? Na, uy, may ahon dito. Hindi, respetuhin mo ako yung nauna dito, parang ganun. No? Parang human nature na ugali ng tao yun, yung mga Lods, no? So, nakikita ngayon tuloy, yung bad attitude, no? ng mga Bitcoin Maxi, mga idol, no? So, ayan Tapos ito tinanong mga Lodi, no? What's the number one reason why Bitcoiners are scared of XRP? Sabi dito ni Blockchain Backer. So, the number one reason Bitcoiners might be scared of XRP is likely competition for market share. Ayun yung sinabi, no? XRP is seen
as a direct competitor in the cryptocurrency space, particularly in the area of facilitating cross-border transactions. If XRP gains significant traction or adoption for this issue case, it could potentially divert investment, attention, and market share away from Bitcoin. So parang maagaw ni XRP yung mga to sa Bitcoin. This competition could undermine Bitcoin's position as the leading cryptocurrency, affecting its perceived value, adoption rates, and ultimately its price, no? So ayun yung sinagot ng Grok. Grok ba tinanong yun? Hindi ko alam kung Grok yung tinanong dito, no? Siguro Grok. So ayan mga Lodi, ano yung reason nila, no? Ako sa tingin ko lang talaga, yung mga early holders ng mga Bitcoin, mga bilyonaryo na yan, mga Lodi, no? Kaya na nilang kumontrol ng mga something, no? Parang kaya na nilang kumontrol ng issue. Kaya nilang magbayad, no? Para hindi sila maalis doon sa kanilang posisyon na number 1 or mataas, no? Ayaw nilang may paangatin na masasapawan sila. So parang ganun yung naiisip ko lang, mga Lodi, which is nakakalungkot, no? Kasi nasa crypto space tayo, dapat tulungan tayong umangat, di ba? Although marami nang scammer dito, nag-aaway-aaway pa. Tsaka yung pag-aaway ng XRP tsaka Bitcoin, hindi yun maganda sa lalo-lalo na sa mga bagong gustong pumasok sa crypto space. Nakikita yung ganitong na, ano ba yan? Ba't ganyan? Nag-aaway yung dalawang hindi ko tuloy alam kung saan ako. Ayoko na nga lang. Ganun na lang. Si Elon lang yung tahimik, no? Si Doge, eh. So, paalala lang din, no, na mas maganda kung hindi isa, dalawa lang yung iyong hawak na coins, no? Sabi nga nila, don't put your egg in one basket. So, ikalat mo, marami namang magagandang coins na talagang may utility at may solid foundation, no? Marami dyan, XRP, Solana, Ethereum. So dapat mga ganun. Ikaw na mag-aral, no, ng mga coins na gusto mong bilhin o pag-inbesan, kasi once na inasa mo yung pera mo sa research ng iba o lalong-lalo na sa mga content creators, once na malugi ka dyan, bumagsak yan, hindi mo naman sila pwedeng sisihin, eh. Baka sabihin pa nila sa'yo, ba't yung ka sa akin? Ba't sumunod ka? Ako nagtipi na ako, hindi parang hindi naman lahat ng kilos ng content creator sinasabi niya sa inyo. 'Di ba? So mag-ingat na lang kayo mga idol, no? Ayun yung aking payo, no? Maraming magagandang mga coins, mayroong mga category yan, may mga real world asset, meme coins, AI coins, layer 2, layer 1. So tignan nyo na lang, madali lang naman mag-research, eh. Tsaka bakit kayo tatama rin mag-research kung pera nyo yung ilalagay nyo, no? Pinaghirapan yung pera. So mas maganda, solid yung research nyo bago nyo ilagay yung pera nyo kung saan man, no? At ito, parang pinakita lang dito pag yung pagta-transact using cryptocurrency, no? So ito Solana, no? Pag Solana daw, transaction failed. Bitcoin kasi matagal, no? Tapos may fee. Ito naman sa Ethereum naman, mataas din yung gas fee. 'Di ba? So ayun yung sinabi nila dito. Pag sa XRP mabilis, tapos mababa yung gas fee. Mga lods, no? Ayun yung parang pinapakita ng nung video na to, mga idol. Ganda, isipin mo meron kang ganito. Yan. Wala ka nang dalang cash, ganito na lang. Pupunta ka ng mall. Yeah? Bibili ka ng mga something. Ito lang, itong card ko na lang. 'Di ba? Ganda. Sarap ng ganyan. Masyado na siyang less hassle, kumbaga. As ito, ang galing nito. Mga idol, no? Kilala niyo ba si John McAfee? Merong maraming documentary to si John McAfee, mga lodi, kahit sa YouTube. Sikat na sikat siya. Siya yung gumawa ng nung antivirus na McAfee. Di ba sa mga lumang PC niya may lumalabas na McAfee? Siya yung gumawa ng antivirus na yon. No? So nag-post siya. Pero patay na to, mga idol, eh. Sabi nila patay na to. Tapos may mga nagsasabi naman na stage lang daw yung pagkamatay niya kasi talagang hinahunting na siya ng government. No, tumakbong presidente rin to ng USA, mga idol, no. Maganda yung buhay nito, eh. Pinanood ko yung documentary nito, masyadong adventure. Mga lodi, no, drugs, girls and violence to.
Matindi to, milyonaryo to mga lods eh. So, sabi niya dito, ang lupit ng sinabi niya rito mga idol. Sabi niya rito, Satoshi is and always has been the only person it ever could be. Si Joel Katz, the time is now. Kilala niyo ba si Joel Katz mga lodi? Siya po si David Schwartz mga idol. Siya po yung developer ng XRP o ng Ripple, no? Kapag kung siya yung gumawa, kung siya si Satoshi Nakamoto at malaman ng mga tao na wala na siya sa Bitcoin at ang ginagawa niya na ay nasa Ripple na siya, malamang magtatalunan lahat ng mga nasa Bitcoin papunta sa Ripple. Kung siya talaga, no? So, ayan yung issue dito mga lodi, no? Medyo mabigat yung sinabi dito ni John McAfee. Si John McAfee mga idol talaga nagbubulgar to ng mga sikreto. Mga idol. Kaya nga siya hinahanap ng government lagi. Talagang sinabi niya rito yung mga nanghahak, minamasdan ka ng government. Siya yung nagsabi no. Kasi marami siyang alam doon. Kasi siya nga yung gumawa ng kumbaga matalino sa computer, mga lodi, no? So, ang dami niyang binubunyag. So, ito yung sinabi niya dito, mga idol. Kaya nga sabi, buhay pa ba ito si John McAfee? Ba't nagpo-post ng ganito? Kasi legit na account niya yan eh. Yung ginamit sa pag-post, mga idol, no? Sabi nga dito, what? Didn't know that tweet is real. Yes, sir. So, ayan, no? So, totoo yung tweet na yan, mga idol, no? So, si David Schwartz yung sinabi niya dyan, ha? Medyo interesting yun. Tapos dito, mga idol, ewan ko na news ko na sa inyo to, pero sabi dito, Satoshi Nakamoto, no? Founder of Bitcoin in 2009, Ripple is the only system that does something with trust besides concentrating it into a central server. The number one digital asset made in America. So, mismo si Satoshi, mga idol, sinabi niya to tungkol sa Ripple. 'Di ba? Ripple is interesting in that it's the only other system that does something with trust besides concentrate into a central server. Si Satoshi mismo yung nagsabi niyan, mga idol. No? So, isipin nyo, si Satoshi na mismo, kung yung creator ng Bitcoin, may tiwala sila sa Ripple. Di ba? So siguro kaya takot na takot, no, yung mga maxi, mga Bitcoin maxi, kasi alam nila na kaya silang alam nyo, gusto ko talaga magkaroon ng Bitcoin, mga idol. Kung pwede nga lang ibalik ko yung time, bibili talaga ako ng Bitcoin kahit paunti-unti. Pero yung nakikita ko yung mga ganito na grabe kasi yung paninira, parang pag ang daming mga bad words, no, ng mga maxis sa mga XRP army, no. Pati dito sa comment section natin marami na ako na screenshot, mga idol, no. Madami na ako na screenshot. So, babasahin na lang natin 'yon once na lumipad na si XRP, mga idol, no. Pero sa ngayon, nandiyan lang sila, pero mga ma-comment natin, no. Sa yung mga hypocrites dito. Hindi, joke lang. Yung iba kasi sige, babasahin ko to, ha. Mga loading ngayon, babasahin natin tong mga to. Medyo nakaka-enjoy din basahin, no. Medyo maraming pro Bitcoin, maraming ding pro XRP. So nakakatuwa. No, ito sabi natin dito, usahanan natin. Akala ko lilipad na si XRP pataas, pababa pala lilipad, idol. Bagsak, no? Bumagsak siya ngayon, no? Maraming reason Yung isa yung sinabi ni hindi ko kasi alam yung news na yun kaya ayokong i-news sana kasi hindi ko alam kung paano ko i-explain sa inyo kaya hindi ko na lang binalita. Pero ito yung sinabi niyan, mga lodi, no? Hindi lang crypto space, yung Nasdaq bumagsak din, negative 300 points, no? Since the market open. So ito, mga lodi, DeepSeek, ayun, yung DeepSeek. So itong DeepSeek na to, mga idol, nilabas siya pero made in China to, na AI. Naunahan niya pa yung ChatGPT something na ganun. So hindi ko nga siya maintindihan. Ayun, naunahan niya yung ChatGPT sa China based to. So dahil doon, tapos mura siya. Ano ba 'yun? Saan 'yun? Mura lang kasi siya, mga idol Kumbaga made in China nga
So, ang nangyari, yung AI na to, mga idol, parang nasapawan niya yung ChatGPT. Siya yung naging number 1 app po sa Google app, mga loads. Kaya bumagsak yung mga iba. Parang yung mga big company, parang na sila, gulat sila. Hindi ko ito maintindihan kaya hindi ko na binalita sa inyo. Ang daming chart to. Sabi ko, kaya to? Pero may pinanood ako ito, pinaliwanag niya. Kaya lang hindi ko pa rin naintindihan. Kaya hindi ko na lang siya ni-news. Pero ayan daw yun. Ayan daw yung reason kung ba't bumagsak yung chart ngayon. Si George naman, sa CryptoZaras, iba naman yung sinabi niya. Hindi ko kanina ko pa napanood, nakalimutan ko lang. Pero iba naman yung reason na sinabi niya, mga idol. So, ayun, hindi natin alam yung tunay na reason. Kaya sinabi ko, huwag na nga lang yun kasi hindi natin alam kung ano talaga eh. Malay nyo, kinokontrol lang yan. Kasi ako naman, mga idol, wala naman akong pake, mga lods eh. Kung ano yung nangyayari ngayon sa share market. Para sa akin, normal lang to eh. Kasi kung titignan nyo to, mga idol, sabihin natin, ayan nung January 20, mas mababa pa nga tayo, nasa 99 tayo eh. I-zoom out mo lang eh. Ilang beses na tayo napunta sa level na to. Diba? 1, 2, 3, almost. So 4. Diba? Pwede pa rin tayo makarecover tulad ng nangyari dito, diba? Hindi ka pa kumakain ng kanin, mamaya na yan. Bibili tayong ulam. Cook kaagad, di pa nga kumakain. So, ayan mga lodi, ilang beses na natin yan nakita. So, para sa akin, normal lang to, correction. Yung iba lang na mga trader siguro, yun talaga na dito. Mga lods, no? So, ayan XCN, nilalampas-lampasan ko lang kapag nagre-review ako ng mga tokens na maganda i-hold. Ngayon, di ko akalain na mag 2 pesos na siya, dating 0.08. Yung 40k ko sana, nilagay ko 900k plus na sana ngayon. Kakainis, naipit pa ako sa BRA. Ayun talaga, hindi natin malalaman talaga kung ano yung mga coins na lalabas, mga lodi na. Si Sparta, shoutout sa'yo. Si Romeo. Si Ronan Nile, shoutout din sa'yo. Maaari yan. Si Dens naman, ayan, si Dens, mga lodi. Si Romualdo, shoutout din sa'yo. Si Joseph Berdin, always. Sa mga Pinoy crypto vlogger, kayo at si Pinoy crypto trader na ang pinapanood ko madalas. Tapos si Pinoy stock market, PSE warrior, mga D-toxic. Sabi na ni Idol Gian Carlo, takot sa katotohanan. Kami ba yung takot sa katotohanan? Idol Kevin. Sabi niya, anong katotohanan pinagsasabi mo? Gusto mo mga toxic vlogger, dun ka. Yung trip mo eh. Toxic reply mo, body siguro yan. Bakit di mo ako lapagan ng artikulo? Panis. Mura ka murmur. Ayan. Napakaiyakin nga. Paano hindi toxic? Ako ba yung iyakin? Hindi ko maintindihan kung sinasabi niyo iyakin eh. O maiyakin na naman, may iyakin naman ngayon. Dinidelete ni Jeblo comment. Ako nga yung sinasabihan nito. Hindi ako nagdi-delete ng comment. So Toy, mayroon talagang mga bawal na words dito sa channel ko. Automatic na dinidelete ni YouTube yun. Di sana hindi ka na naka-comment dito o nagdi-delete ako ng comment. Pwede nga kitang i-block eh. Pero hindi kita binablock. Kasi hindi ako ganun. Pero may mga bawal kasi dito na nilagay ko yon nung panahon ng Axie. Kasi maraming bata mga nagnonood sa akin nun. Tapos may mga nagmumura nun. No? So bawal mga mura-mura dito, mga salita. Hindi ako nag-delete nun. Tsaka anong takot sa katotohanan, tagal-tagal ko na nag-news eh. Sutoy ka ba? Anong takot? Paano pinapanood nyo na nga lang andyan na nga yung sinasabi ko Wala akong iniimbento dyan. Lahat yan nandyan sa Twitter. O sa X. Huwag kang brain rot. Download mo yung Skibidi, ganyan yung utak mo eh. Skibidi toilet ka din eh. Malabo pa sa sabaw ng ulikbang pusit. Wala na makapigil sa XRP. And Doge to the moon, sabi ni Hanso. Sabi ni Earl Lover Boss, shoutout idol. Ayan, shoutout sa'yo. Si Kag ng Ronin kay Jebs, goods pa po to buy. Ano? Kag?
Si Kagi, ano ba? Hindi ko naintindihan to. Ni Cash. Si Romualdo Saturno. Nung nakaraan bago magkatapusan ng February, lumipad mga crypto. Baka ganun din mangyari ngayon. Sa tingin ko last week ng February tataas. So ayan, pwede mangyari yan. Counterpart daw yan ni Ada Cardano. Si ano yun, Giancarlo. Idol, pa-shoutout si Juno at Jab. Nagbudega ng XRP. Si Juno at Jab, shoutout sa inyo. Try nyo XCN, baka mag $1. Subaybayan nyo lang gumalaw. Ayan si Idol. Try. Bahala kayo ha, mga Lodi. Hindi ako nagpo-promote ng coins dito. Boss, pagbaliktadin mo yung dalawang pyramid sa US dollar XRP logo. Pinag-search mo pa, fake news ka. Ano nangyari? Pinagpatong mo $2 bill na may nagkabaliktad na pyramid, Lodi. Kung hindi mo pa rin mag-get, search mo na lang logo ng Illuminati. Napaglaro yung mga isip nyo ha. Nakapatong ay mata ng tao. Alam na yun, yung mga nanonood ng mga conspiracy, mga alam Illuminati, Freemason. Alam nila yan, baka magulat ka, crypto yan ng Illuminati. So parang iniisip niya, parang ang sinasabi ni Jonathan Marigsa, coins ng Illuminati ba? Yung XRP, yung ba sinasabi mo? Si There's no God. Ibuang daw dito, sabi. Bahala kayo mag-away dyan, ha. Si Rolly Tulipas, yan, shoutout sa'yo. Bukas ba, dump, begin. It's Monday, sabi ni Dennis. Away pa kayo, XRP and Bitcoin, ito na XCN, ha. Mukhang gusto nyo XCN, ha. Bino, ano yun? Bino USD, sana makita. Guys, grabe volume. Maiksi lang yata ulit update. Wala kasing basa ng comment kahapon pag Sabado-Linggo. No? Idol, ano yung mga bago sa Axie Origin? Black lang kasi yung page ng Mabisab sa phone ko. Mamaya, hindi pa nga ako nag-Axie. Mamaya, titignan natin. Pwede kaya parehong XRP at Bitcoin yung gawing reserve para sa walang pagtalunan? Pwede. Wala namang issue yung mga XRP army doon eh. Kapag dalawa o marami, walang problema. Ang may issue lang kasi, yung mga Bitcoin Maxi, kasi gusto nila sila lang. Wala nang iba. Di ba? The other coin is for poor people, sabi. Trump nag-try mag-demo sa Bitcoin transaction. Nainis eh. Hindi naman siya natuwa. Calm before the storm lang ba ito? Yung idol yung market, pero hindi naman calm yung mga fanatics ng mga Bitcoin at XRP. Nakaka naman yung umiyak na camel, hanapin ko nga yun. Kung sa mga Bitcoin Maxi, total sobrang laki naman ng tinaas ng BTC nung nag-pump. At maliit lang, di ba? Pump yan, maliit lang, di ba? Ba't di sila mag-diversity lagay sa XRP, di ba idol? Baka mas lalo silang yumaman pag nag-pump yan, sabi ni Soske Gaming. Siyempre, pipiliin ni Trump sa walang babayaran, magkakapera ka pa, which is XRP. Sabi ni Lance. Kay Jeb, bakit ganun out of stock? Nga tinignan namin. No? So marami naman choices doon, idol. Ikaw na lang mamili kung nagmamadali ka. Pwede mo naman sila i-PM kung kailan magkakaroon or kailan magkakaroon ng available na Trezor Safe 5. Pag wala, may mga ibang pan-choices doon. Ayan, no? Boss, pa-request yung may subtitle sana para makasabay yung mga PWD dito. Ano yung ibig sabihin nun? Idol Magnus. Bumili din ako ng Dogecoin kanina. Ako may hold sa Cardano. Bitcoin is decentralized. While XRP by company called Ripple, medyo centralized ang XRP. So ayan napanood nyo na kanina, di ba? Sinabi na mismo ni Brad Garlinghouse, no? Na decentralized ang XRP. So kaya siyang i-control ng government. Saan mo ba na mga idol? Ikaw ba mismo nag-search niyan? Pinag-aralan mo ba talaga 'yan o nakita mo lang na kinoment sinabi ng mga sinabi ng mga iba at naniwala ka na doon, no? Baka yun. Ayan. Daming pad.
Pinagdaanan ni Bitcoin sa daming negative na daming katoksikan, tuloy pa rin sa pagtaas, wala namang kumokontrol dyan. Di tulad ng XRP, napilayan, 7 years na ipit, ibang holders dyan. Kaya, partida, may company pa, nagtatanggol sa kanya. Si BTC wala kasi BTC doesn't care. Parang universe lang. Oh, yan pala, ang galing pala ni Prince eh. Kaya sila na-stack up mga lodi kasi may kaso sila. No, tinapos nila yung kaso nila. Hindi nakalimutan nyo na ata na nilabanan nila ang SEC. Mga idol, no? Nilabanan nila yung SEC, hindi para lang sa kanila yon, para sa kabuuan ng crypto space yon. No? Yung panalo nila, ang nagbunyi doon, buong crypto space, hindi lang sila. Kasi ibig sabihin, kayang lumaban ng mga company ng crypto sa government. No? Ganun yun. Pero kung ganyan yung mindset nyo, wala tayong magagawa dyan. No? Hindi naman pwede kayong pilitin dyan eh. Ngayon yung mindset nyo, goods na goods lang ako dyan. Di dyan na lang kayo. Wala namang problema dun eh. Okay nga yun eh. Kami lang may XRP. May Cardano ako kasi nilipat ko sa XRP pero goods pa rin. Oh, ayan. Si Jom Ledo. Wala nga, no? Tahimik nga yung BNB ngayon eh. Wag mo na kasi sisihin mga Bitcoin Maxi Boss Jeblo. Mag-aamok yung mga yan. Wala man tayong dyan, mga lodi. Hindi ko, sinisisi ko ba sila? Think before you click nga. Napag-aalataan yung mga mindset nyo eh, mga lodi. Easy lang kayo. Wala akong sinisisi. Isipin nyo ha, nag-ano ka na. Nagbibintangan mo na agad ako ng sinisisi lang. May sinisi na ba ako? Mga hunghang talaga yung mga Bitcoin Maxi. Kala nila it's all about Bitcoin. Wala na tayo sa 2029, 2025 na. Daming problema ng mundo na dapat isolve. Di nila matanggap na store of value lang ang Bitcoin. Ito medyo tama kangayon ako dyan. Wala namang utility kasi yung Bitcoin eh. I mean, gusto magka-Bitcoin kahit isang Bitcoin kaso ang mahal. 90% ng tao sa mundo di afford yan. Tama. Na? Siyempre magagalit ang BTC vloggers kasi nakikita nila na hadlang ang XRP sa pagyaman nila. Lamang naman ang XRP sa transparency and utility. Close mind nila doon. Kasi ang pera na makaka-all nila ang nasa utak nila, but I like them both. Sabi ni Marisa. Isa pang altcoin daily. Dati parang haters ng XRP. Dapat Bitcoin Daily na lang channel nila, hindi Altcoin Daily. Ito si Kevin. Ano to si Kevin eh? Siguro Bitcoin may Bitcoin ka ba, idol? Baka mami wala ka naman Bitcoin. You're just dating a pack and you really hate it. Galing ang English That's sad for your small brain. Trash talker pala ito si Big Brain Kevin eh. Simula ngayon, ikaw na si Big Brain Kevin. Imagine this. You can use XRP for payments like banks, business, real estate, oil, etc. They moving trillions or quadrillions. That alone can get the coin into millions. Diba? Bitcoin, anong ginagawa? Ito, sa tingin mo, pag sinabi mo to sa mga Bitcoin Maxi, maniniwala sila? Hindi na sila maniniwala kasi close na yung mind nila eh. Hindi na nila tatanggapin yung ganyang argumento. Isipin lang, Bitcoin ako ngayon, song Bitcoin. Gagawin lang nila, song Bitcoin, alam ko yung Bitcoin. Nagiging skibidi toilet na yung mga utak eh. Sorry. 2019 pa lang XRP na ako, panay basa ako ng balita about XRP until now. Na-meet kasi ni XRP yung purpose ng blockchain. Maganda yung future ng Ripple company. Ayan. Pero ang pinaniniwalaan nila, hindi, kinokontrol lang yan. Ganito yan, masama yan. Boss Jeb, yung magtudamon na, si Polkadot ba yan? Hindi ako sure dyan eh. Dati meron akong Polkadot eh. Kaya lang nung napansin ko na nabibigatan siya sa sarili niya, ayaw niyang lumipad, kinuha ko na siya. To Bitcoin Maxis out there, look who's in charge now. Question mark pala to. Look who's in charge now? Ganun pala dapat basa dyan.
The XRP army shout, of course we are. And Trump just nod his head. And to the historical thumbs up gesture, that was dope. Okay, hindi ko alam ibig sabihin mo dyan, idol. Si Tito Vlogs, ay. Hoy, ayoko magbanggit sana ng mga ano eh. Hindi ko masyado BTC. Kasi mga ano sila, yung mga idol eh. Alam ko naman yun na nung una pa lang sinabi na ni idol yun na wala silang hold na XRP. No, kasi yung mga OG ka talaga, matagal ka na sa market. Usually ang hold mo is Bitcoin. No, it's not bad. Hindi naman masama yun. Kung piliin ako, gusto ko rin yung ganun eh. Diba? Kaya lang hindi naman sila yung problema diyan, mga lodi. Yung mga tao na umaatake sa XRP. No, yung Bitcoin is not the problem diyan, mga idol. Okay lang 'yun eh kung dalawa sila, kung payag naman sila na lahat magkakaroon. Wala namang problema. Ang nag-overreact lang diyan yung mga malalaking tao na may epekto kasi meron sila mga followers. Tapos parang gusto nila, walang kwenta yan. Kumbaga nagsasalita sila ng masama, binabadmouth nila yung mga XRP. So ayun yung problema. Pero the Bitcoin itself, hindi. No? Napindot ko tuloy. Sana. No, so yun nga, no, the Bitcoin itself hindi siya problema. Yung mga tao lang na may Bitcoin. Yung nag-aaway daw yung Bitcoin tsaka XRP pero yung H-bar dahan-dahan umangat daw, sabi ni random viral video. Kaya Jeb. Bitcoin versus XRP argument is toxic. I own the fraction of Bitcoin worth 350k in peso and 7,000 XRP right now. Knowing Bitcoin and XRP the past 3 years, the only advantage of XRP from Bitcoin is efficiency. XRP is much faster to use than Bitcoin technology. While Bitcoin is safer and more stable than XRP when it comes to technology itself. We all know XRP developer transparent to us right now, but again, we can always trust the human behavior who control your investment in crypto. I believe in XRP because I know it has a lot of potential gain in the future, but integrity-wise, Bitcoin is safer to invest long-term because no one, ang haba pala nito, controls it and nobody can change its program protocol which has halving cycle. Ito nabanggit mo yan, idol, yung halving, 4-year cycle natin. Marami kasi akong nakita na panood, no, na once na, ayun din siguro reason kung ba't natatakot din sila eh. Kasi once na ma-adapt ng marami yung XRP, mga lodi, yung 4-year cycle baka magbago, mawala, parang ganun. Ayun yung sinasabi nila. So, sinasabi lang nila yon, hindi ko sinasabi yon. Napainggan ko lang yun na baka magbago yung 4-year cycle at maiba na siya. No, hindi na siya maging yung usual na nangyayari, no? Kasi lahat naman nagbabago. Mga idol no? Not to be controlled by anyone, then this is a future. The argument between Bitcoin and XRP ends with integrity and with other wants to choose financial freedom and trust our money to Bitcoin that no one controls it than XRP that is controlled by Ripple. Sige. For me, I think this is the reason why Bitcoin Maxi hates XRP. Basta lahat ng binabasa nyo, idol, no, pwede nyo namang i-comment dito yan. Pero wag, sa akin lang, no, pwede nyo i-comment, ilabas lang sa mga loob nyo dito. Walang problema. Pero nasa mga tao na pa rin o sa mga audience pa rin natin kung maniniwala sila sa inyo o hindi. No, pwedeng napakaganda ng sinabi mo dito pero wala namang naniwala sa'yo. Pwede rin yun, di ba? Bitcoin Maxi hates XRP because they understand the potential of XRP versus Bitcoin in the future. Bitcoin Maxi just want people to understand the essence of having finance freedom with zero risk. Kasi pag sinabing crypto, idol, may risk na yun eh.
Di mo pwede sabing safe yung Bitcoin as a crypto kasi nagkakaroon tayo ng cycle eh. 'Di ba? Bumabagsak din 'yan. From CBDC and Fed, no? Who controls our financial freedom and create inflation? Kasi ang mangyayari niyan, once na umaangat kasi yung Bitcoin, Bitcoin, lahat yan magaganda yung masabi natin. Uy, ganda nito, safe to, financial ano to, ganyan. Pero once na bumagsak yan, lahat ng mga masamang pwedeng sabihin sa Bitcoin at sa XRP, sa crypto, masasabi ng mga taong investor na natalo yan. Di ba? So ngayon, pwede nyo sabihin niya, kasi utility-wise, XRP, once na ma-adapt to ng buong mundo, utility-wise ay hindi natin masasabi kung sasabay pa siya sa 4-year cycle. Pwedeng hindi na siya mag-drop kasi tuloy-tuloy na yung gamit sa kanya globally. Di ba? So, kung tutuusin, baka mas maging safe pa siya kung mangyari yon. Kasi yung Bitcoin, tutuloy siya sa 4-year cycle niya, magda-drop yan. Pero yung XRP, dahil globally siya ginagamit, tuloy-tuloy, baka hindi na siya mag-drop. So, kung sa safety lang, pwedeng siya yung mangyari. Pwede, hindi ko sinasabing mangyayari, no? Pwedeng ganun yung mangyari, no? Magkaroon ng ganung chance. 'Di ba? Understand how economy was okay? Understand Bitcoin is better than XRP, but Bitcoin Max shouldn't hate XRP. Don't do that. In crypto, there is always risk. Yun na nga, risk and gain or lose. Keep up the good work, Jeb. I like your channel and I always listen to your daily updates. So, ayan, shoutout kay Melvin Quadrante. Ayan, si Idol, no? Shoutout sa kanya. Dami niyang XRP, Sana all. No? Shoutout sa Idol, salamat sa sinabi mo, no? Medyo maganda, malupit yung mga sinabi mo dito. Sana naintindihan din ng mga audience natin, no? Ang sinabi ni Idol dito. What's up, Idol? Bilog ang bola para sa ating mga poor boy. Nakakatakot talaga malaglag kapag nasa taas ka. Ganyan ang mga Bitcoin Max ngayon, no? Sabi ni Idol, no? Pag yung BTC nalaglag, pati yung XRP mo, lalagpak yan. Sabi dito ni Prince. May explanation ka ba dyan, Lods? Baka pwede mong i-share kung bakit pag bumagsak ang price ng BTC at babagsak din ng XRP. O, ayan na. Nagtanong na si Idol. Sagutin mo, Prince! Takot mga Bitcoin Maxi. Kasi wala nang bibili ng Bitcoin nila pag naungasan sila ng XRP. Bitcoin as number 1 crypto. Nabenta ko XRP ko, boss, ng 2.5. Pinalit ko Doge, pero pag nag 1.5 si Doge, balik ako XRP, boss. Sana lang mauna si Elon. Sabi ni Mac Dela Bob. Ano yun? Dela Bob. Buti ka, boss, di ka magpapagano sa viewers mo. Di ka tulad, oy, idol, okay yan si idol ko. Idol ko yun. Ganyan yan. Kasi masaya lagi si boss. Kaya, Lodi, ayaw niya negativity. Yan, tama. Dapat happy lang tayo lagi, mga idol. Wala naman kasi siya mapapala kung papatulan ni boss. Patulan ni Boss Jeblo, di naman siya kikita sa mga negative na tao. Huwag yung real token. Mas malala pa nga siya. O, ito si Prince. Si Prince, galit na galit, Nagtatanim pa siya. Ano? May screenshot pang nalalaman. Yung screenshot na yan, isa lang yan na parang kasiyahan niya na patunay, 'di ba? Na may mga mali yung mga hula nyo, 'di ba? Kasi kapag kami naman yung mali, babasahin ko pa rin yung screenshot na yon. 'Di ba? O di ididiin ko na tama pala to si Sutoy, mali tayo, di pinagtatawanan niya na tayo ngayon, tama siya. O, 'di ba? May gusto pang patunayan, akala mo naman pa kayong mga tao sa mga nasa loob niya, wala, ba't sinabi mo pa kung ano hinuhold mo? Wala naman kami pake dyan. Unang-una, kung naiinis ka sa akin, ba't ka nanonood sa akin? Baka idol mo rin ako sa loob-loob mo. Baka nga inaabangan mo rin ako lagi araw-araw eh. Pagkagising mo, naisip mo agad may upload na kaya si Jeblo. Miss na miss ko na yung boses niya.
Nalalabas mo nga yung pagka-toxic mo dito sa channel ko, di ka man lang nagpapasalamat. Mawawa ka naman, Lods, wala ka pa pala paki sa kanya, pero naglalaan ka ng oras panoorin siya, o, di ba? Tama si Limel dun, oh. Naawa ako para sa'yo, punong-puno ka ng inggit sa mahal loob sa katawan. Mapapanood ko talaga siya, kung di ko siya napapanood, di sana wala akong comment dito ngayon. Okay. Natutuwa ako sa inyo, ha. Ang kukulit na mga utak nyo, ha. Ayun. Di kasi kaya mag-afford ng XRP Army ng 1 Bitcoin, no? Ito naman si Kevin. Si Big Brain Kevin, no? Napaghulihan na. Kaya bumabawi sa XRP, hopium na mga tumaas ang tulad successful ng Bitcoin. Di ako Bitcoin Maxi or XRP Army. Di mo na kailangan sabihin yung mga yan. Wala naman kami pakialam kung ano yung hold mo, eh. Ang pinaka dyan, yung sinasabi mo dito. Di ba? Kasi kahit pwede ko nga sabihin na wala akong Bitcoin. Ang hold ko, BNB. No? May ibig sabihin ba, totoo yun? Ito, hindi ko maalam kung totoo yan sinasabi mo. Basta yung opinion mo lang. Yeah? Natural. Malamang, paano yung ibang bata pa, hindi pa buhay nung nung bilihan ng mababa pa yung Bitcoin. Alam ka namang makabili na sila agad nun. Ano yun? Siyempre yung iba bago lang, ngayon lang nila gusto pumasok sa crypto space. Malamang yung Bitcoin mahal na, hindi na nila afford yun. Ibig sabihin ba tama ka na kapag ka ganun? Tama ka na, hindi namin afford yung yung Bitcoin. Ay, magaling talaga ito si Big Brain Kevin, ha. Mahal-mahal na nun, eh. Ikaw ba afford mo yun? Kung afford mo yun, lupit mo. Congrats sa'yo agad. June 21, 2022, price 17 by XRP 1,000 to the moon. No? Sabi nilang lasting. Kung bumili na lang ang mga West na Maxi, kikita pa sila kaysa mga away, di ba? O, yun nga, eh. Eto. Guys, kahit may fraction lang kayo ng BTC, tas monthly, nahandaan kayo mag-imbak ng BTC in the long run. Ito. Lahat ng ibang bansa government mag-iimbak ng mga yan. No? Ay sabi ni Idol, BTC kayo wag mag-stick sa XRP kasi ilang taong nakatingga. Hindi nyo naiintindihan, no? Na nilalabanan nila yung SEC nung mga oras na yan. Malamang di sila magpapump niyan kasi kalaban nila yung SEC, eh. 'Di ba? Ngayon panalo na sila. O sa tingin niyo mag-stay sila sa mga ganito? O, pustahan, no? Wag. Basta yung mga naka-screenshot na itong mga comment. Alam ko na-screenshot ko ata ito, eh. Sino ba nag-screenshot nito? Dollar dyan lang ikot from 2025. Ang yung fraction na meron BTC times 50x, yung 500k BTC 3 months, mas okay pa sa Solana. O yan, basta gawin nyo lang yung gusto nyo. Mga idol, no? O, natin to, kasama yan. Matindi yan, basahin natin yan. Si Ninoy, shoutout sa Tol Diablo. Sa mga Bitcoiners na ayaw sa XRP Army na nagsasalita na hindi maganda lalo na nila pinapalakas ang XRP Army. Tama. Akala ba nila mangmang mga new baby sa crypto? Ayun nga, eh. Di nila alam na mas lalo nila sinisira ng XRP ay lalo lalakas yan. Sorry, the XRP Army. O. Kasi pinapakita ng mga Bitcoin Maxi na takot sila sa XRP. Kaya parang napopromote nila nang di sinasadya yung XRP. Parang nangyayari, ganun ba? Kaya bang angatan ng XRP yung Bitcoin? O i-research ko nga to. O ngayon, i-research nila. Nakita nila yung utility na wala sa Bitcoin. O. Kaya nga tinatanong ni Vincent, di ba yung pinanood ko sa inyo na ano ba ginagawa ng Bitcoin? Ano yung utility ng Bitcoin bukod sa store of value siya? Ano? Oh, di ba? So, yung XRP Oh, di malalaman nila ngayon pag ni-search nila. So, ano yung mas maganda? Ano yung mas may utility? Ano yung Doon nila marirealize kaya natatakot yung mga Bitcoin Maxi. Hindi na to unang panahon na pwede mong paniwalain yung mga tao na ano yung ganito dahil siya, ganyan, nauna siya. Nag-i-improve din yung mga utak ng tao, yung iba lang hindi, eh.
Boss Jeb, tanong lang po, ba't si Elon may BTC pero walang XRP? Wag mo po sana magalit. Hindi naman ako nagagalit. Paano mo nasabi na wala siya XRP? O, di ba nag-post nga siya, oh. Nasaan na yun? Nag-post nga siya, di ba? Kaya lang binura niya. O, ayan, oh. Ay, hindi. Ayan, oh. Hindi natin alam kung wala siyang XRP. Hindi niyo masasabi, wala niyo lang yun. Di ako galit, JBA Barley, ah. Ayan, salamat sa comment mo. Opinion ko lang, kung baga sa anime, pabilisan ng robot, si Bitcoin gawa siya sa Voltes 5, si XRP gawa naman siya sa Gundam. Kaya ikaw, nasa iyo na anong gusto mo invest, malaya ka hanggat gusto mo. Ayan, di ba? Dapat ganun. Hindi yung mindset na, huwag kang bumili niyan, ito lang bilhin mo. Di ba? Pangit yung ganun. Ang maganda, malaya mong papiliin yung mga tao, hindi gusto mo na ikaw lang piliin. Ganun yun, kahit sa mo tignan, hindi maganda yun di ba? Na ganun ka, na narcissist ka. The Return of the Comeback, ayan. Si Pyro yun tapos ito si Roland Dogenavia, ayan. Insight about Omni, ayan si Idol, si Lone Wolf. Basta ako sold XRP, hintay lang tayo. Si Mendones. O, ayan. Si Pom. Shoutout. Bakit kasi hindi na lang sila bumili ng XRP para wala nang sira? Kung OG sila, bumili na lang siya ng palihim. Para masimaman siya. O, diba? Boss Jeb, ba't pa sila nag-aaway? Bilyonary-milyonary na sila. Bili na lang sila kaysa, nga, sila, XRP, di ba, boss? Love you, Boss Jeb. Ayan. Si John Robert, pumaldo, tas nawala rin, sayang, sabi ni Nebs Trader. All happy, tama. Boss, ako po, pwede na mag-BitGet po. Ano? Boss, ako po, pwede na mag-BitGet po. Student pa lang po. Ilan taong, pwede naman ano yun? Yung natirang allowance ko pambili ng XRP. Hindi ko alam gamitin mo muna yung ID ng mas ano mo, yung kunyari mama mo, ganun. Yung mga may valid ID sa inyo, yan, pwede mong gamitin. Idol, bumili ka din ng Bitcoin. Sumunod ka na lang din sa Agos. Ganyan talaga. Pareho invest. Di lang yan. Para kung sino ang lilipad, di happy. O yan. Pwede naman yun, Idol. Kaya lang, hindi yun yung nasa plano ko. Meron akong plan. No? Lap trip yung away, pero mas iyakin mga XRP holders. O. Ito si There's No God. Ano to nasa Bitcoin part to Siya nandun siya sa side ng Bitcoin. Parang asar nila sa BTC Investor, BTC Maxi, tapos tawag nila sa sarili nila Army. Haha. Ano nakakatawa dun? Wala namang nakakatawa dun. Army? Tinanong niya po. Hindi naman niya. Skibidi ka ng skibidi, Goyakan lang kayo. Panoorin na lang namin. Bangayan nyo. Pag tumaas XRP, paldo ako, dagdag entertainment, Bitcoin, apologist versus XRP cult. Alam mo, there's no God. Di ako naniniwala sa mga pinagsasabi mo may XRP ka. Ha? Okay lang yan. Paniwalaan mo yung sarili mo, ha? It's okay. Gusto mo lang meron kang yung para tumama yung argumento mo, mag-iimbento ka na lang. Okay lang yan. Nararamdaman kita, Idol. Isa akong psychic. Wala naman talagang silbi ang BTC. DigiGold lang ito. Walang use case. Patawarin kasi itong si Sailor, i-dump ang gold at bumili ng BTC. Wala naman talaga yung parang, sabi nga nung sino ba yung nagtanong nun? Anong kaibahan ng Bitcoin sa Trump coin, sa mga meme coins? Di ba store of value lang? Wala naman siyang utility. So, nasa inyo kung gusto nyo bumili ng ganun. Kaya mas may piliin nyo may utility. Although, Bitcoin kasi mga idol is the mother coin. Siya yung nauna. So, talagang meron siyang bilang talaga. No, meron siyang puwersa talaga, lakas. Lalo na yung mga OG. 'Di ba?
Pero yung ipipilit nyo yun sa mga tao sa lahat, medyo negative yun. O yung ipipilit nyo na ayun lang yung bilhin, ayaw yung bumili sila ng iba. Siyempre, pag kami, kumbaga, yung mga, pag pinilit nyo, tapos bumili lahat ng tao ng Bitcoin, sino yayaman? Kayo, yung mga nauna pa rin. Diba? Kaya siyempre, ipopromote nyo yun. Bitcoin, bilhin nyo. Kasi siyempre, mapapaldo kayo kapag tumaas yung presyo ng Bitcoin. Diba? Pero yung may mga chance ngayon na mag-profit sa umpisa ng XRP, ayaw nyo mangyari. So, kaninong attitude yung pangit pagka ganun? Diba? Goods talaga tong cryptocurrency kasi may utility talaga, hindi na pampabigat sa bulsa tulad ng mga pera ngayon. Baka gini-gatekeep ng Altcoin Daily yung XRP Idol tapos sa kanila ipopromote sa channel nila. Pag nakabodega na sila, pansin ko sa kanila po, puro promote sila ng token. Okay, pansinin nyo yun mga idol. Nagsishield sila ng mga coins. 'Di ba? Oh, nasa inyo na yun kung anong gusto nyo. Parang gusto ko tuloy mga sar na XRP para takot ka ba? Ba't ka natatakot? Mga sar ka na. Ang dating panahon. Mga sar ka na para ma-screenshot ka na. Alam naman namin na ano ka eh. Hindi mo naman kami maloloko eh. Parang ramdam ko na talaga idol, ikaw ang unang yayaman sa XRP sa atin. Si Jay, sabi dito ni Jay, no? Lahat tayo pag may mga XRP kayo. Ito theory ko dyan, Bitcoin decentralized or XRP. O, diba? Kayo lang theory nga eh. Yeah? Kayo lang may sabi niyan. Pero yung developer na nga ng XRP nagsabi na decentralized sila eh. Di na, nasunod ka na. Ikaw na nasunod sa sarili mo. Paniwalain mo na yung sarili mo. Hindi ganun na yan. Wala na dito pa lang sa argument sa ano na to, wala na agad. Talo na agad. Laglag na. Nakangati ng lipad yung 2,000 XRP ko. Ayan ha. Sabi ni Miriam Mandia. Mga selfish mga idol gusto nila Bitcoin lang. Ay hindi naman siya kasi kaganda ng XRP. So ayun na nga eh. Parang ang nangyayari, namumulat na yung mga tao na mas magandang mag-hold ng na may mga utility na coins, may silbi. 'Di ba? May ginagawa. Naglulutas ng problem, no? Sinosolve nila yung problem ng global cross-border payment. Kaya lang yung mga OG, syempre, alam niyo sa tingin ko lang ha, marami kasing hindi bumili ng XRP nung natenga yung XRP ng 3 years. Maraming hindi bumili, parang nakalimutan nila yung XRP. So yung mga nagtiwala sa XRP, sila yung mga nandyan. Napakaunti lang ng XRP, ng mga bumili ng XRP. Mahanapin ko nga yung chart na yun. Halos 1% lang ng mga investor yung bumili ng XRP eh. Di ba? So, ngayon, lumipad yung XRP, naiwan sila, hindi nila nasabayan. So, anong nangyari? Ayaw na nilang lumipad yun kasi hindi na sila kasali. Mga idol eh, no? Kaya gusto nila Bitcoin na lang yung lumipad kasi dito kami kasali. Yung dyan, di kami nakasali dyan eh. Yung mindset yan, sarap paguntugin eh. Di ba? BTC is not included in the US stockpile. Sabi dito ni Ronald, oh. Better sell your BTC now and buy crypto with higher potential to fly. Like, ito yung mga ESO. Yeah, na coins. Soon, many will leave BTC, no use case. O, yan, no? Ito mo marami nang nakakaalam na walang silbi yung Bitcoin, eh. Mga idol, eh. Tapos may kaso pa yung Tether ngayon, yung USDT. Once na madepeg yung USDT, maban sa mga isasama niyang bumagsak yung Bitcoin, mga lodi, yung USDT. Promise 'yan. Once na bumagsak yung USDT, kasabay niyan yung Bitcoin. Mga lods. Oh, ayun na 'yun. Kaya nga merong sariling stablecoin yung XRP, 'di ba, yung RLUSD. So ayun na yung maging gagamit. So nasa inyo yan, mga lodi, kung naniniwala pa rin kayo sa BTC, which is ako, for sure bibili ako ng BTC sa next bear market, no? Para kampi nyo na ako. Pero ngayon, sa XRP muna tayo. Bias tayo. No? Ayan, okay magalit sa akin. Pero kung gusto nyo magalit, i-comment nyo lang. No? Huwag lang kayo magmumura kasi kusang nagbubura yung YouTube ng mura eh. Yung magandang argumento, hindi yung para kayong galit na chismosa na kung ano-ano lang yung mga pinagsasabi.
maganda yung may argumento tayong babasahin. Yeah? Shoutout kay Jeblo, si Ronald. Ayan, si Idiot Guy. XRP holders, poor people. Sama mo sa Kamases mo, Jeb. Meron na sinabi ko na yun eh. Sa tingin ko, ito yung huling gabi ng XRP na nilipad na. Malapit na yan, mga Lodi, no? Nang-start niya. Nang lalaglag lang muna yan, nang si-shake out. No, si Drive Shop Automotive, no? Simula daw, 2018. So, ibig mo sabihin, pag pinili ni Trump ang Bitcoin, hindi na tataas ang XRP. Kulelat na tayo mga fans ng XRP. Sabi niya, bakit ganyan ang iniisip mo, Lodi? Kahit piliin ni Trump ang BTC, lahat naman yan mahahatak. Tandaan mo, si XRP lang ang kalaban ng SEC at nagwagi ang Ripple. At ang Ripple ay US made at may utility loads. Holder ng XRP since 2021. Kahit shrimp lang ako, goods na. Angat yan dahil mahahatak ni BTC. Pero pag si XRP yung mga tiya lang. Yung mga mindset nila, no? Grabe, parang grade 5 ba? Ayan. Boss Jeb, may balita ka na ba kay Boss? Alam niyo, piniem ko si Boss Robo sa Facebook page niya. So, nagpapagaling daw si Boss Robo. Ewan ko kung ano nangyari. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya eh. Pero sabi niya, next week daw o something, mag-update na raw siya, mag-upload na raw siya ulit kasi nagpapagaling lang siya. Ayun yung sinabi ni Boss Robo. Saan maganda mag-invest, XRP o Bitcoin? Ay, nagtatanong na si Gansiba Pilado. Nag-comment dito yung mga pabiliin niyo sila ng gusto nyo. XRP is binigay ni Lord para sa mga payayamanin niya pagdating ng panahon kasama ang Pi Network. Salamat sa biyaya. Huwag niyo na isama yung Diyos dito, idol. Ano ka ba naman? Tayo lang eh. Dinadamay mo pa si Lord eh. Tayo na lang. Istoro pa si Lord. Sabi Lord, bato, nasali ako dyan. Labas niyo ako dyan. Si Nerves Trader, shoutout sa'yo. Stewart. Sell BTC by XRP, Kesa pumalag sila kay XRP, bumili na lang sila ngayon. Kesa malate pa sila, gusto lang din naman nila kumita. Yun lang naman yun. Kaya mag-invest na lang sila kay XRP. Another opportunity ulit. XRP para kumita ulit sila sa mundo ng crypto. Kaya, wag na sila pumalag at bumili ng hanggat maaga. Ang purpose naman natin kaya tayo nasa crypto space is kumita. Di ba? So, hindi nyo kailangang man-stock ng ibang tao, no, para ipaglaban yung mga coins nyo. Kung coins nila yun, ano magagawa nyo? Di ba? Ayun yung gusto nila eh. Iniisip nila na doon sila kikita. So, hindi pwedeng sabihin na, wag yan, eto lang bilhin mo. Pangit yan. Eto na lang kasi dito na kami. Nauna na kami dito. Dumagdag ka na. Don't sleep on Bitcoin Max Eaters. Grabe. Pumaldo na ako doon. Napapaisip ako bibili ng new Raptor. Ito si Idol. Si Shiraishi. Pa-Raptor na lang. Yung mga Bitcoin investor, pwede naman siguro sila maglipat ng asset para kumita pala. Hindi. Nasa kanila yun, Idol. Ayaw nila. Parang naging cult na nga sila. Parang naging kulto na eh. Ang na nila yung Bitcoin. Tama, Lord. So, naghahanap ako ng mag-news na Noipi. Wala akong mahanap. Si Boss Robo lang na napanood ko noon. Pero halos tutorial lang, bihira din mag-news. Na niya hanggang sa tumigil na lang din ako mag-DCA noon kay XRP. Tapos sinayaan ko lang kasi naging busy. Shrimp lang pero goods naman simula nung November hanggang ngayon. Sa'yo na ako nakikinig ng news. Pag break ko sa work. Ayan, salamat sa'yo Neil Anthony Deonon Enjoy nyo lang ang video natin. Boss, nakalike na. Pusta ulit 1XRP. Hindi ka mapagbabasa ng comment dahil nag-transform ka kagabi at masakit ulo mo. Talo ka, nagbasa akong comment. Although kagabi, nag-inom talaga. Lasing din ako kagabi. Nag-bilyar ako at natalo ako sa pustahan. Hindi pala ako marunong mag-bilyar. Ba't ako na ipaglaban dun?
kung kaya naman bilhin BTC at XRP, bakit hindi na lang pagsabayin para at least naka-diversify? Pwede maghatakan sila dalawa sa portfolio, tas pwede din sabay. Diba? O, yun nga eh. Dapat ganun na lang. No? Baka gusto nilang pataasin yung XRP, kaya kinakontra nila. Malay mo, ano pala yun, no? Tactics pala nila yun, no? Kasama pala talaga nila yung XRP. Palabas lang pala yun para sumikat yung XRP. Si Jeremy Benaventura, shoutout sa'yo, at saka si King Louis Sports. Masyado ka naging emotional, boss. Ay puto, umiyak ba ako? Puto ako naging emotional. Gusto mo bumili ng BTC, pero dahil sa mga nagsasabi ng negative sa XRP, nawawala ka na ng gana sa BTC? Tanong ba yan? O sinabi mo sa akin yan? Ikaw ata yung naging emotional eh. Nakakainis talaga kasi negative tingin nila sa XRP. Lalo na kung XRP, pinaka malaki hold mo sa portfolio mo. Pero wag kang maging emotional, boss. Ba't mo ba desisyonan mo na agad na emotional ako? Pala desisyon ka. Hindi niya matago inis niya eh, no? Ang kulit mo talaga, Prince, ha? Kahit nagpretend na okay siya, kailangan mo ng emosyon. Mga ano kayo, ha? Tawag doon. Pala desisyon kayo kung ano yung nararamdaman ko, ha? Emotional ba ako, guys? Umiiyak ba ako? Okay yun. Grabe naman itong mga to. Ang kukulit, to. Masyado ako natutuwa sa inyo. Naapektuhan kayo ng balita ako, ha? Yan ang mga gusto ko. Idol Jeblo, nanalo na ba yung Ripple na, sa kaso nila, Sek? Bakit parang wala namang balita na sila? Yung main issue, panalo na sila doon. Meron pa silang isang tinatapos pa. Pero hindi na yun yung pinaka-issue nila nung nakaraan. Hindi kasi isang kaso lang yun eh. So yung naiwan ngayon is yung parang ano na lang yun, kuntil. Ano mo tawag doon? Hindi, yung yung butlig. Mali pa yung nasabi ko. Butlig na lang yun. Sorry din sa words na sinabi ko nung una. Yung dapat yung sabihin ko, butlig eh. Ano bang tawag doon? Yung sa balat? Di ba minsan yung mga swords na tumutubo, lalo na sa mga may edad na. Ganoon na lang yun. Yung kaso na yun. Maliit na lang yun. Mali yung sabi ko kanina, sorry. Pinoprotektahan lang ng mga... Si Jap Quinto. Ayan, Peter North, shoutout ha. Pinoprotektahan lang ng mga Bitcoin Maxi, yung mga kapwa nila investor, lalo na mga retails. Dahil risky ang XRP. O yan ha, dahil risky ang XRP. So yung Bitcoin hindi risky. Because there are company sa likod niya. O masama ba yun na may company sa likod ng isang may coins na may utility? Ayun ang ano dun eh. Parang ang nangyari, masama na agad yun. Masamang bagay ba yung ganun? Nagkagulo lang naman dahil sa rumor na nagiging reserve asset sa XRP, which is napaka-risky nun. At masisira ang sistema sa usaping ng decentralized. Bakit? Paano mo naman nasabi? Pero dahil mga brain dead, mga XRP army, iyakan dito, iyakan doon. Oh, parang anong ginagawa mo ngayon? Si BTC doesn't care. Hindi naman siya pagtatanggol sarili niya gaya ng XRP na puro propaganda. Sige, basahin natin to. Nalang ginawa ng Ripple at naipit ng 7 News. Lagi nilang sinasabi to, no? Ang baalan 7 News. Target ni Ripple mga big institution and banks. Walang pakiyan sa mga small investor dahil yun naman pala eh. Ba't pinoproblema nyo? Kung wala naman palang paki. Di gaya ni BTC na doesn't care. Oh, para siyang universe na walang pake. Ilang mindset. Halatang hindi nyo naiintindihan yung crypto. Oy, ako si Prince naiintindihan niya yung crypto. Congrats ha. Kaya siya ginawa dahil lang sa mga taya nyong tokens. Nagkaganyan kayo. Oh, sinabi niya naman to. Hina nyo pa naman mag-isip. Oh, ano? Sabi niya rito, Sol holder nga pala ako, baka isipin nyo. Ba't dinidiktahan mo kami ng isipin namin tungkol sa'yo? Talaga.
Nakakatawa yung mga to eh, no? Biglang nagiging ano eh. Biglang basta may ganung ano eh, may ganung ano eh, parang diskarte. May ano yun eh, sa psychology yun eh. Parang para di ka madiin, may sasabihin ka na isang bagay para magkaroon sila ng doubt. Ina mga tao. Ang gagaling eh. In future or next cycle, pwede magkaroon o maglabas ng token the same utility ni XRP. Ito, mali ka dyan. Pwede. Pero mga Lodi, XRP, ang ganda ng technology. Hindi ganun kadali yun. Idol, no? Di kung ganyan, pwede ko ring sabihin na in future or next cycle, pwede ring sa bagay, wala namang kwenta kasi yung ang dami ng katulad ng Bitcoin eh, na pwedeng maging store of value eh. Di ba? So, pero yung nagsosolve ng problem global, medyo mahirap yan. Pwedeng may mangyari, pero mahirap yan. Kailangan mo ng malupit na mga developers dyan. Which is, ngayon, ang mga malulupit na developers is nasa Ripple. O, di ba? Sa pag-aaway na yan, mas nagdagdag ako ng hold ng XRP. XRP holder, time is running out. Ang epic run is very close. O, sabi ni Aris. Sumibat si XRP pababa. Oo nga eh. Pati naman si Bitcoin, lahat naman sila eh. Ayan, no? Lahat sila, di ba? Ayan, no? Ang tayo nyo? XRP nga, green eh, oh. Oh, yan, lahat halos. Yes, Lods, onti lang nagpo-promote ng XRP. Sa'yo ko nga lang din narinig kaya napa-XRP ako. Now, crypto got its period. Puro red candles, kaya buy. Oh, yan na. With what? Oo nga, no? Anong pambibili natin? Pambiling ulam na lang, pambibili pa ng XRP. Oh, yan. Mga sutoy. Tapos ng video natin, ha. Sana enjoy nyo. O yan, maglaban-laban kayo dyan, ha. Hoy, naging emotional daw ako. Naging emotional daw ako. Umiyak daw ako, sabi ng mga nagko-comment dito sa atin. O yan. 1 hour 21 minutes na tayo. Nakabasa ng comment. Pero sana na-enjoy nyo mga idol yung ating video, no? So bukas ulit, ganito ulit tayo, news ulit tayo bago tayo magbasa ng mga malulupit nyong comment at mga brain rot comment. Yung parang mga paborito ang Skibidi Toilet. Bro, stop saying that, please. So bukas ulit mga idol, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Kahit yung mga haters natin dyan, like nyo yung video natin. At mag-subscribe kayo sa mga hindi pa nakasubscribe mga idol. No? Kita-kits, magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to me and Papa. If you're subscribed to one of us, I don't care. Just subscribe. Just don't worry about the brain rot comments. I hate them.